Limang malalaking pangalan sa larangan ng military, health and safety, community development at media ang naging guest speakers sa unang academic forum na inorganisa ng College of Arts and Sciences noong April 20. Una na rito si Captain Gregory Gerald V. Fabig, Commander ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy, na tinalakay ang mga ginagawa ng kanilang ahensya upang maprotektahan ang ating teritoryo. Naka-focus po tayo sa loob, no? Hindi natin masyado nalalaman o nakikita yung outside the Philippines. Pero outside the Philippines, pero atin, no? Sariling atin, no? Particularly mga water, kasi mahirap siya puntahan. So I think maganda sa part namin, including sa mga other government agencies, na dapat maiparating sa inyo yung alam namin o regarding of what's happening. Bilang pagwawakas ng lecture ni Captain Fabi, nakahindak at nakikanta ang mga estudyante sa Philippine Navy sa saliw ng awiting WPS Sakin Ka. Digital storytelling naman na naging paksa ng news anchor at reporter ng TV5 na si Mon Gualvez. Kanya ring binahagi ang kanyang mga naging karanasan bilang isang mamamahayag. Nagbigay naman ng tips si Gualvez sa mga nangangarap maging journalist. You need to set your goals and you need to do all the things how to at least empower yourself and make those strengths na mas maging maayos yung skills na binabanggit natin para pagdating ng pagkakataon na nandun yung opportunity, you're ready. Sunod namang nagbahagi ng kaalaman si Dr. Richard Ranyang Chan, isang internal medicine physician. Usaping kalusugan at kaligtasan sa oras ng sakunang tinalakay ni Dr. Chan. Kanya rin binigyan ng payo ang mga estudyante sa paglinang ng kanilang mga potensyal. Lahat kayo may potential. You just have to discover that potential and you nourish mo yung potential na yon. Kahalagahan ng NSTP sa komunidad naman ang binigyang diin ng profesor mula sa University of the Philippines Los Baños na si Dr. Rafael Ferrer. Ayon sa kanya, ito ay isang susi para mas maunawaan natin ang problema ng ating komunidad at makahanap ng solusyon para rito. So, gusto nating malaman ano yung realidad na nararanasan ng mga komunidad. So, makikita natin na iba't iba pala yung konteksto at iba't iba yung mga issue at problema na pinagdadaanan ng komunidad natin. Inabangan naman ng CAS students ang lecture ng award-winning at veteranong mamamahayag na si Rafi Tima, anchor at reporter ng GMA Integrated News. Sumento ang kanyang paksa sa kahalagahan ng journalism bilang isang paraan ng pagtulong sa kapwa at sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kinagalak naman ng mga estudyante ang sorpresang pagbisita ng may bahay ni Mr. Rafi Tima at kilalang mamamahayag na si Mariz Umali. Sa kanyang maikling mensahe, kanyang binigyang inspirasyon mga estudyante sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kung ano yung gusto nyo, kung ano yung pangarap nyo, yun ang sundin niyo. Use this opportunity that you have in school to ask questions, yung mga ganitong mga forum, ask questions, seek advice, forge connections that will help you along your journey. Kapwa binalikan ng dalawa ang kanilang mga naging karanasan bago maging haligi sa industriya ng pagbabalita. Nung nalaman ko na merong opening sa broadcast communications, I tried and I asked God for a sign na kung makakapasa ako doon kahit na napakaraming nag-a-apply, ibig sabihin this is what God wants for me. I just took that as a sign and I think it was divine providence because I really enjoyed my stay in broadcast communications at nandito na ako ngayon, 22 years in the service in GMA 7. Patuloy ko pa rin itong ginagawa at sa tingin ko tatanda na talaga kami rito. So talagang ito talaga yung inilaan para sa amin. I think it's really our vocation. Nung first year college ako ng Mascom, nagustuhan ko na yung course. And since may background din ako sa writing, nagustuhan din ng mga professors ko yung pagsusulat ko. So yun, mula doon, nagtuloy-tuloy na at nagustuhan ko na yung kursong ito. So ayan, nandito na ako ngayon. May payo naman sila sa mga nais na maging journalist kagaya nila. Pursue your passion. It is not going to be an easy, it's not going to be a walk in the park or a walk in the clouds. Mangangarap kayo, minsan it will take decades to reach it. Pero kung talagang pangarap nyo na maging isang journalist, mararating nyo yan kung paghihirapan at pag talagang ibubuhos nyo yung puso at damdamin nyo para rito. Immerse yourself in the news. Kasi yun lang yung paraan para talagang hindi na kayo masanay, kundi madali kayong, kumbaga parang madali nyo maabot yung mga information na kailangan nyo kapag nagbabalita na kayo.
Diba? So, yun. At huwag niyo pangaraping sumikat. ang pagiging isang mamamayag hindi paraan para sumikat. Diba? Ito'y paraan para makatulong at magbigay ng impormasyon sa ibang tao. Dumalo rin sa forum sina Mayor Jeannie Sandoval, Councilor Nadia Vicencio, CMU University President Dr. Glenn D. De Leon, Vice President for Academic Affairs Dr. William Enrique, at iba pang opisyal ng CMU. Napaka-importante sa lahat ang pag-aaral mabuti. Sabi nga, ang kabataan ng siyang pag-asa ng bayan. Pero ang susi ng pag-asa na yan ay ang edukasyon. So it is very important for us to do well, to finish our studies. It will guide us in the career path that we want. Para sa mga estudyante ng College of Arts and Sciences, napaka-importante raw ng mga forum tulad nito upang mas malinaw ang kakayahan at kalaman ng mga susunod na public servants ng bansa. Nakaka-inspire siya na to be part of nation building, and nakakatuwa kasi it recognizing and acknowledging yung part natin as a students na may magagawa tayo sa community natin. Very essential for us as student and as a leader. Kasi parang it could shape us as a better in the future as a lingkod bayan. Especially for me as a public administration student. May mensahe naman ng Dean ng College of Arts and Sciences na si Dr. Arnel Basilio para sa lahat ng mga nakiisa sa forum. Habang nagpapakita sila ng kagalingan sa akademiko, huwag din nilang kakalimutan na gamitin nila sa kagalingan nila ang paggamit ng kanilang puso para tulungan ang kanilang kapwa-tao. Para sa CMU iConnect, Patricia Maytatel, konektado para sa kabataang Malabueño.